Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Mga kaibigan, ang ating ibahagi ngayon ay ang kwento ni Marwa Angela Enrique. At para ito sa mga taong mahilig sa instant, gaya ng instant coffee, instant noodles, instant money, instant jowa, at etc. Ang pamagat ng kwentong ito ay ang taong tamad. Sa isang malayong nayon ng Uyusawa, Japan, merong nakatirang lalaki na nagngangalang Bato Gansha. Ang lalaking ito ay napakatamad. Gusto niya laging instant. Ayaw niyang nahihirapan. Ayaw niyang magpapawisan. Ayaw niyang magbanat ng buto. Lagi na lamang umaasa sa instant. Isang araw, napadaan siya sa isang farm. May nakita siyang puno ng mangga na hitik sa bunga. At lalo siyang naglaway nang may nakita siyang hinog. Inisip niyang nakawin na lang ito. Total wala namang bantay. Kaya dali-dali siyang umakyat sa puno. Ngunit sa hindi kalayuan, wala siyang kaalam-alam na merong isang pares ng mata ang nakatingin sa kanya. Si Mang Berting ang may-ari ng mangga. Aha, ikaw pala ang nagnanakaw sa mangga ko. Patay ka sa akin ngayon, bata ka. Patakbong sumugod si Mang Berting, bitbit ang kanyang pamalo para hulihin si Bato. Subalit nakita agad siya nito. Kaya mabilis itong bumaba at tumakbo sa may kakahuyan para magtago. Letseng matandang yon ayaw mamigay ng mangga. Mabilaukan sana siya. Bulong ni Bato sa sarili. Nang mawala ang matanda sa paningin niya, lumabas na siya sa pinagtataguan niya at naglalakad sa kakahuyan. Sa kanyang paglalakad, may napansin siyang alamid. May kapansanan ito at hindi nakakalakad. Ngunit masigla ito at parang hindi naman ito nahihirapan. Nagtaka si Bato kung paano nakakasurvive ang alamid. Samantalang marami ng mga mabangis na hayop sa gubat para gawin siyang hapunan. Di pa man niya nasasagot ang tanong niya, biglang sumulpot ang isang leon. May bitbit itong karne sa bibig niya. Kumaripas naman ng takbo ang ibang hayop, pati siya ay napatalo na rin sa taas ng puno. Napasin niya ang alamid. Hindi man lang ito natakot, bagaman hindi ito makakalakad. Mula sa taas ng puno, nagulat si Bato sa nakita niya. Binigyan ng leon ng karne ang alamid. Ito pala ang nagpapakain sa kanya. Kaya kahit hindi siya manghunting ng pagkain, mabubuhay pa rin siya. Ang galing talaga ng Panginoon. Lagi siyang may plano sa bawat nilalang niya. At alam kong may plano rin siya para sa akin. Anya sa sarili ni Bato. Pagkalabas niya sa kakahuyan, pumunta agad siya sa bayan at umupo sa tabi ng daanan ng tao. Hinintay niyang mag-abot sa kanya ng pagkain tulad ng leon. Ngunit lumipas ang ilang oras ay wala pa rin nag-aabot sa kanya hanggang inabutan siya ng 2 araw sa kakahihintay. Dito ay hindi na niya nakayanan ang gutom. Sakto namang may napadaang isang pastor sa kinatatayuan niya. Nakita siya nito at nangihina na sa gutom. Boy, ayos ka lang ba? Kumain ka na ba? Parang namumutla ka. Hindi pa nga po eh. Tugon naman ni Bato. Dahil likas na matulungin ang pastor, binilan siya nito ng makakain at maiinom. Nang manumbalik ang lakas niya, agad niyang ikwento sa pastor ang nakita niya sa kakahuyan. Pastor, may nakita po akong alamid sa gubat. May kapansanan ito at di nakakalakad. Pero nakakasurvive po siya. Kasi po lagi siyang binibigyan ng leon ng pagkain. Ginaya ko po ito, pastor. Kaya po ako nandito sa tabi ng daan. Naghintay po ako ng tao magpapakain sa akin. Kaya lang 2 araw na po ako dito, pastor. Wala pong nagbibigay sa akin. Naisip ko hindi po yata ako mahal ng Panginoon. Wala po yata siyang plano sa akin. Nang marinig iyon ng pastor, ay tinatawanan lang siya nito at nagwika. Alam mo anak, may plano ang Diyos sa lahat ng nilikha niya. Isa ka sa nilikha ng Diyos at sigurado akong may plano rin siya para sa iyo. Marahil ay nami-misinterpret mo lang siya at hindi mo naiintindihan ang gusto niyang mangyayari. Gusto ng Diyos na maging katulad ka ng leon. Gusto kanyang maging kapakipakinabang, maging responsable. Gusto niyang ikaw ay magbibigay. Hindi yung ikaw ang nanghihingi. Nakuha mo ba ang ibig sabihin? Noon din natunan ni Bato at nagsimula siyang magbago ng ugali. Ang gintong aral ng kwentong ito mga kaibigan ay kung minsan ay mamisinterpret natin ang kalooban ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan, talento at lakas para magamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Pero hindi natin ginamit. Ang ending ay umaasa na lang tayo sa ambag ng iba. Hindi tayo nagbabanat ng buto para sa sarili natin. Para tayong si Alamid sa kwento
Nakadepende lang sa leon para makasurvive. Pero at least siya may kapansanan. Tayo kumpleto tayo. Hindi tayo disabled para umaasa na lang sa iba. Sana po ay magbibigay po ito ng leksyon sa ating lahat upang magbago. Marami pong salamat sa nakikinig. God bless us all. Maraming salamat.